Good day sa inyo, netizens. Last time nga ay nag-post tayo sa aking Facebook page and even sa aking YouTube na meron na nga bagong Yamaha Mio Gravis version 2. Marami sa inyo na-excite na ma-review ko ang isang to. Medyo nahirapan lang ako i-review doon sa mismong Inside Racing dahil alam nyo naman na medyo maraming tao, medyo maingay din po. Malakas yung mga sounds, makaka-copyright tayo. But don't need to worry kasi bibigyan pa rin natin siya ng review ngayong araw. First, let's talk about the looks. Una ko napansin na nag-iba na nga ang kanyang itsura from the previous version at mas appealing na masasabi nating napaka-good looking din talaga ng motor na ito. At nasa kanya pa rin yung bloodline ng mga kapatid niya na Mio. Kung mapapansin niyo yung front face niya, di ba parang U-shape siya. Before kasi parang dun lang sa medyo ibabang bahagi yung pinakasalamin ng headlight. Ngayon is all the way up to dun sa medyo taas na. So mas humaba na o dumami yung glass material para sa headlight dito sa Yamaha Mio Gravis. And isa pa sa natuwa ako sa kanya, meron siyang bluish material doon sa medyo bandang ibabaw ng kanyang headlight na nakapagpa-add sa aesthetic ng buong motorsiklo. And of course, we still have the split LED. And LED ay napakaliwanag po niyan sa gabi. And of course, dahil split LED, hindi gaano nakakasilaw sa mga nakakasalubong natin sa kalsada. Sa colors, meron tayong dark petrol, matte brown, and matte black. Matte na talaga yung labanan ngayon sa mga fairings ng motorsiklo dahil mas mukhang premium nga naman talaga kapag matte. Doon din sa unahang bahagi sa pinakataas ng manibela niya ay merong parang V-shape na body color. Nagustuhan ko rin dahil nakapag-add ng character ito doon sa motorsiklo. Kaya hindi ako magtataka kung bakit naihahambing ito sa Honda Click dahil sumasabay na rin sa pagka-modern yung looks ni Yamaha Mio Gravis talaga. Unlike before na super classic looking Mio yung version 1 ng Gravis. Wala ka rin masyado makikitang super bold decals. Meron lang tayo ditong Mio na emblem sa may taas ng headlight. And of course, sa gitna nakalagay is Gravis emblem. Meron ding Yamaha emblem na bilog. Nagustuhan ko rin yung shape ng kanyang front fender ngayon compared sa before. Mas mukha siyang suitable para sa new look niya. And of course, naka-body color din tayo for the fender. Kung sa mga decals naman, may minimal decals lang din ito sa gilid. Na nakasulat ay Yamaha, tapos may konting pop-up lang din ng kulay orange. Sa front suspension naman ay meron tayong telescopic fork. Habang naka-disc brake naman ang kanyang braking system sa unahan with single pot caliper. Sa engine specs, meron tayong 125cc, cooled 4-stroke, single overhead cam, single cylinder, 2 valves engine, kaya matipid pa rin sa gasolina. And of course, we have Blue Core technology which will give you more power with less fuel. At wag natin kakalimutan na meron na din siyang SMG or Smart Motor Generator, kaya tahimik na rin pong i-start ng isang to. Mas matipid sa baterya, mas magaan sa makina. Sa maximum power naman, we can expect 7,000 kilowatts at 8,000 RPM, habang meron naman tayong maximum torque na 9.5 Newton meter at 5,500 RPM. Sapat na to for our everyday commute. Kung gagamitin mo lang naman siya from point A to point B, kayang-kaya naman po ng motorsiklo na ito. Pero don't expect na magpe-perform ito like yung mga 4 valves engine. 125cc lang po ito. So, kaya niyang pumanik pero not gonna be over our expectation. Pero when it comes to engine, dahil na-test drive ko na rin naman yung previous Gravis, napaka-smooth po ng mga Mio lineups. Medyo may konting aggressiveness yung kanilang engine performance. Sa bore and stroke naman, meron tayong 52.4 by 57.9mm and compression ratio of 9.5:1. Syempre, isa din yung Yamaha Mio Gravis sa mga nagpauso na nasa unahan yung kanyang pinaka-fuel cap. Advantage nito is mas lumaki yung ating seat storage. Pagdating naman sa center of gravity, nakakatulong din na mas mababa yung pinaka-pinaglalagyan ng ating fuel para mas lapat tayo sa lupa. We have a fuel tank capacity of 4.2 liters. That's very decent para sa kanya average fuel consumption na 40 to 50 kilometers per liter. Of course, it still may vary depende sa inyong throttle habit, bigat, and road conditions. So, magkakaiba tayo ng pwedeng makuha ng fuel consumption, but yun yung pwede nyo i-expect sa kanya. The legroom is also friendly para sa either short rider or tall riders. Napakahalaga ng malaking legroom, which is matatagpuan mo naman kay Mio Gravis. So, you don't want something na mukha kang sobrang laking bulas para dun sa motor. Etong Gravis is very decent even for tall riders kasi malawak naman yung kanyang pinaka-legroom. Useful niyan pag namimili tayo, di ba? Malalagyan mo siya ng mga gamit.
napaka-convenient ng kanyang pinaka-step-through footboard. Of course, meron din yung mga hooks, so pwede ka magsabit ng inyong mga gamit dyan. At isa sa mga napansin ko sa kanya, just like before, meron pa rin naman charging port. Pero ang problema ko sa version 1, wala akong paglalagyan ng smartphone or inyong mga gadget na kung ano man inyong gustong i-charge. Ngayon, sa version 2 ng Mio Gravis, meron na po siyang maliit na bulsa. Super sleek ng design. Pwede dito yung mga easy access natin. Pagdating naman sa side profile natin, makikita natin na yung Gravis talaga yung may pagkabilugan na character ng Mio lineup. Kasi most of the Mio lineup, yung mga kapatid niya is medyo laging sharp looking, maninipis. Etong isang to is medyo bilugan. May mga tao kasing mas mahilig sa mga rounded shape motorcycles para medyo maiba naman yung dating sa kalsada. And effective enough, nagmumukha siyang mas malaki, mas maton, mas brusko dahil dun sa kanyang shape. On the side profile natin, kung mapapansin nyo, wala din siyang super bold decals kaya napaka-premium. Meron lang tayo dun na emblem na nakalagay Mio and then Gravis. So nakakapagpa-premium talaga yung datingan ng walang decals pero may naka-emboss na emblem. Kaya create siya ng mga shapes and lines na napaka-aesthetically pleasing. Nagustuhan ko rin yung positioning ng kanyang pillion ride step. Mas slick na siya. Nandun siya sa pinaka-ibaba. So parang part din siya ng assembly ng buong motorsiklo. Naging seamless lalo yung design niya. Meron pa rin tayong matatabang mga gulong dahil sa unahan meron tayong 100 by 90 by 12 and of course tubeless na yung kanyang mga tires. Sa likuran naman meron din tayong 110 by 90 by 12. Mas makapal lang ng konti yung sa likurang bahagi. So even in the 12 inches wheels, makapal naman yung mga gulong niya. Ang advantage naman nun is hindi niya masyado iniinda yung mga small bumps sa kalsada. Goods na goods at nakakadagdag sa mas stable na handling. And of course, for the 12 inches wheels, mararamdaman mo lang naman siya pagka nagbabanking-banking ka. Pero for utilitarian uses, napakaganda po at napakasarap ipang daily commute ng Mio Gravis. Pagdating naman sa likurang bahagi niya, in a sense, almost the same pa rin naman as the previous version. We have a full assembly, so wala tayong isipin or alalahanin na pwedeng mabaling mga turn signals in the long run. And dahil medyo malaki ito, super visible naman ito sa mga kasabayan natin sa sasakyan. So it's safe. Wala rin itong separate na plate light para sa plaka, pero meron itong reflectors na nakaka-add ng visibility natin sa gabi. And when it comes to the grab bar, it looks really sturdy and reliable. Isa rin sa nagustuhan kong improvement ng kanyang looks is yung kanyang digital meter panel. Pahaba na po ito. Na before is medyo naliliitan talaga ako dun sa meter panel ng Gravis. Though it's still LCD display, kitang-kita naman natin yung mga indicators na kailangan natin makita while driving. Engine check, Yamaha emblem sa gitna, fuel gauge, speedometer, trip meter, odometer, and this time around ay meron na siyang Yamaha Motorcycle Connect. Makikita mo na rin din yung mga messages mo, yung battery life ng phone mo, and of course, dahil sa Y-Connect, makikita mo na din o monitor mo kung kailangan ka na ba magpa-maintenance o kaya naman saan yung last parking location mo. All the stuff that you need. So, para sa mga gusto ng future-proof na motor and convenience, napaka-futuristic na specs para sa 125cc category. Alos ito pa lang yata yung nakita ko na may ganong technology compared to its competitors. Pero kung merong iba, comment nyo nga sa ibaba. You also have one button to worry about. Isa lang yung pipindutin mo para i-configure yung kanyang settings. Meron na din tong stop and start system which will make it more efficient pagdating sa fuel consumption. So sa mga di nakakalam ng SSS, ito yung technology na kapag huminto ka, let's say sa traffic light, within 3 to 5 seconds, mamamatay yung makina mo para makatipid sa gasolina, noise pollution, all that stuff. And then, tutwist mo lang yung throttle, andar ka na ulit. Hindi mo na kailangan susian or i-start ulit yung ignition. Naka-unit swing naman tayo sa kanyang likurang bahagi na suspension at sa braking system naman ay meron tayo ditong drum brakes. As far as I tested all the Yamaha units naman when it comes to braking system, napakamabisa naman na kanilang drum brakes. Though, nagbago na sila ng timpla ngayon sa drum brakes and I will see if applicable ito dito sa version 2 ng Mio Gravis dahil dun sa Aerox na napansin ko, mas mabait na yung kagat ng kanyang drum brake. Unlike before sa Mio Soul i125 ko, malakas din yung kagat ng kanyang drum brake pero ang tendency naman nun is mas mabilis yun maglalak compared sa bagong timpla ngayon nila sa Aerox na design na mas mabilis. So yung drum brakes ng Aerox is mas mabait na. Hindi siya prone to locking. For the button sa right side, meron tayo ditong stop and start system button. Pwede mo i-off, pwede mo namang i-on kung gusto mo magtipid talaga sa gasolina. And meron din tayong built-in na hazard switch. And then sa pinakaibaba is meron naman po tayong electric start. Sa kaliwang bahagi naman, we have our high beam and low beam, turn signals, and of course, busina. Disusi pa po ito, hindi pa siya keyless system. And meron din siyang key shutter para maiwasan na masundot-sundot or manakaw yung motor natin. And of course, may lock din siya sa manibela para hindi mai-straight or tangayin yung motor mo. When it comes naman sa seating position, Edisens, yung Gravis ay may hinahatid na upright seating position. So that's very comfortable even sa mahabang biyahe kasi para ka lang nakaupo sa upuan, regular seating position. At meron lang itong weight na 100 kg.
kilograms. Sapat na rin itong weight niya para maging lapat tayo sa kalsada at hindi natin feeling na parang medyo tinatangay tayo sa high speed. And magkakaroon ka pa rin ng ganong feeling, of course, kung nasa open area ka and masyado ka nang mabilis din magpatakbo. Siyempre, gusto natin patakbohin yung motorsiklo natin na naaayon sa kakayanan niya. The ground clearance is on the regular side, which is 135 millimeters. So, no worries na sa side tayo sa mga higanting haps ng Pilipinas or even sa mga uneven roads, that will be good. Pagdating naman sa seat height, meron itong 80 millimeters sa seat height. So, for my height na just around 5'4", medyo tiptoe na po ako dito sa motorsiklo na ito. But it's still, if you're an experienced driver, madadalian ka pa rin imaneho ito. At meron naman siyang pinaka-gulay board, kaya pwede ka naman tumayo or umunahan kung hindi mo talaga abot yung motor during traffics. Pero kapag tumatakbo na, magugustuhan mo na mataas yung kanyang seat height. It will give you an advantage pagdating sa vision ng next mong tatahakin na kalsada. Pagdating naman sa upuan, netizens, makikita nyo na napakalapad din ng kanyang seat. So, para sa medyo malalapad din na driver, magugustuhan nyo rin yung handog na seat na itong Mio Gravis. Meron tayong two-tone seat with some stitches. So, napaka-premium na rin po ng kanyang looks. At dahil malaki nga yung seat, we can expect na malaki din po yung kanyang seat storage. Pagdating naman sa kanyang compartment, we can expect na meron tayong 25 liters of seat storage. So, halos kasing laki na ng mga Aerox yung kanyang seat storage. Kasyang-kasya naman po yung isang full face helmet. Of course, depende sa brand and depende sa shell. Kung dalawa helmet mo, meron naman siya mga designated na helmet hooks para dun mo isabit kung sakaling papasok ka sa mall or ipapark mo somewhere. At ayun na nga, netizens, ang bagong Yamaha Mio Gravis. Meron siyang daytime running light with LED headlights, of course. Yung kanyang design is very edgy and sporty na compared sa previous version. Meron din tayo, of course, na new panel display. May Y-Connect, may SSS or stop and start system, may side pockets, and yung kanyang trademark na front fuel lead. Ngayon, magkakaalaman pa kung nandun pa rin yung trademark ng Gravis na nagkakaroon ng parang tumor dun sa pinaka-araro niya banda. So, malalaman natin nga sa mga future owners. Pero previously, sobrang ganda naman ng mga feedback ng mga bumili ng Mio Gravis version 1. At nakakatuwa dahil in-upgrade pa nila ito into version 2, which is mas futuristic at mas palaban na yung itsura. Ang presyo, meron siya ngayong SRP na 93,900 pesos. Para sa inyo, sulit ba ang bagong Yamaha Mio Gravis version 2? I-comment nyo naman sa ibaba. Ano pang mga ibang motor ang gusto nyo i-review natin next vlog? Comment your suggestions below. Don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Nea Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye.